Eto na mga kapatid, basahin na po natin. Ebidensya de Lima, nakita na may hila-hilang maleta. Aha. Baka naman galing abroad. Pwede bang maleta, pupunta ka lang ng Senado o sa House of Representative, no? Sa office. Pwede ba 'yon maleta? Siguro, 'di ba, mga kapatid? Pwede, baka magdadala ng damit doon, inauwi sa bahay. Tapos, Anticler, kinuyog ng mga reporter sa Malacanang. Ayan, alamin po natin yan. Galing po sa ating PH update na sa description yan. Pero kung trip nyo rin na may kasamang reaction video, sabay-sabay po nating panoorin nito. Oh my God, we're back again. Come on, let's get down to business. Okay, i-play na ho natin. Ano meron? Nako, dito sa video na to, hindi na ho pwedeng ikailan itong si Rep. De Lima na wala siyang maleta. Dito sa video na to, kitang-kita ho kung paano niya hinila yung maleta dyan sa House of Representatives. Di ho natin alam kung cellphone yan o CCTV ang Galing ba sa House of Representative papalabas? Siguro kung papasok pa lang sa loob, pwede, no? Kasi ipapasok niya sa loob yung maleta, siguro mga damit yon para pag gusto niyang magpalit, di ba? Kaso galing sa loob yung maleta, papalabas. Pwedeng damit lang din, no? Tingnan natin. Kuha na yan. Pero ang sigurado dito, si Leila De Lima, merong hila-hilang maleta. Dito rin ho sa video to, pag-uusapan ho natin ang press con ni Anticler. Yun! Ito pinakaabangan ng ating mga kasama dito sa PH Update yung pagbalagbag natin dito kay Anticler, di ba? Yan lang naman hinihintay ninyo, di ba? Yung pagbalagbag natin dito sa Lokarit na to. Pero bago sa like at subscribe, masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang po sa baba. Rerekta ho kagad tayo dito sa paghila nitong si De Lima dito sa maleta. Ano ho ito? Kumbaga naispatan ho itong alin na may hila-hilang maleta. Naku, yan Anticler, isa sa mga kaibigan mo. Bakit pumayag siya na magpahila-hila ng maleta? 'Di ba? Isipin mo na lang ba't may dalang maleta yan tapos binibidyoan pa. Pwede namang hindi videoan, pero siguro dahil successful, kailangan ng video. Parang yung nakita lang natin doon sa loob ng bahay. Sino ba yun? Si Garin ba yun? Nakalimutan ko na kung sino yun eh. Garin o Garin. Ewan ko. 'Di ba may picture doon tapos may nakasabit na bike. Tapos maraming maleta. Naalala niyo yun? Di ba? Tapos may nag-edit. Puro mga mga parang damit o mga naka-plastic. Sabi, ito daw yung totoo. Yung mga naka-plastic at damit. Pero yung inedit, sino ba namang magpapapicture doon sa mga damit lang, di ba? Kaya nga pinicturean kasi may mali-maleta. Kumbaga parang achievement nila yon at nabigyan sila ng maraming maleta. Si De Lima rin, parang gano'n ang iniisip ko. Ba't naman bibidyoan yan kung normal lang naman na may daladalang maleta? Siguro kaya na bidyoan dahil parang success. Diba? Diba? Ako yung punto. Pa-like na lang tayo. Pa-like tayo mga kapatid Okay, tuloy. Kung merong hila-hilang naku, talagang ipinokus pa yung maleta. Ano bang tatak ng maleta? Mukhang mamahalin yung maleta ni De Lima. Naku, yan na, binuksan na ho ni De Lima. Ipapakita baka na niya sa atin kung ano ang laman ng kanyang maleta. Naku, mamahalin nga ang maleta nitong si Leila De Lima. Baka laman niya, De Lima, puro saba ha. Kinakabahan ako sa'yo. Puro papel. Kaso ang problema ngayong mga panahon na daw ho na to, hindi na ho trip nitong si De Lima yung saba. Kung wala din magsusubo sa kanya kagaya nitong si Jonel, hindi na daw ho niya naising kumain ng saba. Papel lang naman pala eh. Kita-kita natin papel. So malinaw na malinis si De Lima. Malinis daw. Yan grabe naman Ano ba yan? Impeachment? Yun naman pala, ang laman ng maleta ni De Lima ay impeachment laban dito kay VP Sara. Anak ng teting naman. Impeachment pala yung laman. Inatras na? O ito ba yung balita na inatras na ni De Lima yung impeachment? Pambihira, mangtutrol ka na nga lang, talpak pa. Alam naman namin, alangan naman puro pera magiging laman yan, pambihira. Oo nga naman. Pero hindi mo maikakaila ang katotohanan na ikaw kasali doon sa listahan
noong ating mga magigiting na mandirigma, di ba? Yung 18 Marines kasi di umano mukhang kasama siya doon sa nabigyan. Ngayon sinakyan ni De Lima yung issue na yon kaya nagpa-video na may daladalang impeachment. Ano ba, tinake out niya na yung impeachment, ayaw niya nang ihain. Senator Laila de Lima, Senator, Representative de Lima, ayun naman pala, ano pa, naku, ibinandera, naku, yan na nga ba sinasabi natin, Duterte, ano pa yan? Aba, kasi merong paper bag nga naman. Paper bag. Maleta at paper bag ang inaakusa ng ating mga magigiting na mandirigma na tinanggap daw ng mga noong 19 Congress. Hindi porket congressman, di porket senador. Marami daw hong nakatanggap na nasa pribadong sektor, nasa media, itong si di umano maging itong si Senador Representative de Lima, nakatanggap din daw ho ng envelope, maleta, kung ano man. Yang ano na yan, yang inaakusa na yan. Pero ang sigurado, ang envelope at maleta na yan, ang laman ng mga yan, pera. Base doon sa ating mga magigiting na mandirigma. Ngayon, tinutrol ho nitong si de Lima yung ng ating mga mandirigma, no? Yung ating mga Marines. Ginamit niya yung ano na yon, no? Sinakyan niya kumbaga. Pa-trending din no? Pa-trending. Ano naman yan? Rules of the house. Meron ba kayong rules dyan? Pambihira, Rules of the house. Ano naman yung kulay pula? Tapos meron kang meron kang gadget, Gadget. Naku, talagang pustura ito. Ano ba tong mga ba't ba nila ginagawa yan? Ano sa tingin nyo? Nagpapapansin ba sila? Para naman kayong unprofessional, sabihin na natin inaakusahan sila. Dapat ba ang maging ganti mo dun sa mga Marines na yon parang tawag parody? Ipaparod or gagawa ka ng trolls pa tawag diyan. Ewan ko kung anong tawag diyan. Na magbibit-bit ka tapos magdadala ka tapos ipapakita mo kung ano yung laman. Napaka-unprofessional. Wow! Talagang binigyan pa nila ng pansin yung ganito. Kaysa unahin yung taong bayan. Ang galing. Ang galing. Ako kung matino ako mag-isip, di na ako gagawa ng ganyan Kung halimbawa man na idamay ako, magpapakita ako ng mga ebidensya na hindi ako kasama, hindi ako kasali doon sa nabigyan. Kailangan may matitibay akong ebidensya. Ang problema, sinakya mo pa, gumawa ka pa ng ganyan. Wow! Para kang nang asar ngayon. Napaka-professional ng Bumbo. Para kang si Manang Claire, napaka-professional. Tuloy tayo. Itong si Senador Leila de Lima, karakter talaga siya. Yung karakter ho talaga siya dito sa paghila niya na to. Meron siyang bit at meron ho siyang hila-hila. Wow! Alam naman namin, anak ng tokwa, noon ngang iniimbestigahan yung pagluluto ng ipinagbabawal na droga dyan sa Bilibid. Di umano, di ba? Di umano. Isa ka doon sa nabigyan ng kulay itim na duffel bag ba yun? Yung malaking bag. Malaking bag daw ho ang hinihatid dito kay de Lima. Noong DOJ secretary pa siya. Di umano meron di hinihatid. Kaya ang mga aligasyon na yan ng ating mga magigiting na Marines, hindi na ho bago yan. Matagal na ho yan yung mga aligasyon dito kay de Lima na talagang nga merong problema yung alin na yan pagdating sa pera. Parang inire-reverse niya lang, parang kunwari, magbibit-bit ako ng ganito. Parang nilalaro-lalo niya, nangaasar siya. Pero di umano, talagang meron natanggap, sabi daw, no? Kaya nangaasar lang siya, no? Paano kung totoo may natanggap talaga? Yun lang. Meron ho talaga siyang problema. Baka wala na siyang pera kaya meron siyang problema. Ito, punta na ho tayo kay Auntie Claire. Ayan na. Takbakan ho kagad. Salamat po. At maaari po kung tumanggap na inyong katanungan. Ayan na, ayan na. Sagot naman na po yata ang katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon. Yusek, ano yung safeguards na ipatutupad ng gobyerno para masiguro natin na hindi magsasamantala yung ilang mga negosyante at baka samantalayin itong
nangyayaring gulo sa Middle East, nagkaroon sila ng agarang pagtataas ng presyo doon sa Presyo, kanilang mga oo. commodities. Hindi pa po yan napapanahon. Nakita po natin, binanggit din po mismo ni Secretary Hans Kakdak na inutusan na po ng ating Pangulo ang iba't ibang ahensya para po hindi magkaroon ng pang-aabuso. Kasama po ang DTI dito. Ah. Just like follow-up, other question. Working visit ni Pangulo sa US. Nako. Any changes sa schedule niya? Sa ngayon, wala pa pong pagbabago. Okay. Sana no, kung sakaling matuloy man yung visit na yan ng presidente natin dyan sa bansang Amerika, Oo. sana maging safe yung aeroplano sasakay niya dahil Parehas pala kami ang iniisip ni PH Update. maraming galit ngayon sa bansang Amerika. Halimbawa, lumipad yung ano, no? Tapos bigla may mga missile na paparating. Halimbawa naman, pero maiilagan ang eroplano. Kasi nga, matalino yung driver. Basta kami Duterte pa rin. Diba? Pagkakala nila, di ba? Mahirap na. Sana maging safe. Sana makauwi siya ng matiwasay sa Pilipinas. Siyempre, di ba? Sa schedule. Salamat po, Yusek. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Next question. Doon lang po sa siyempre may galaw ito sa presyo ng petrolyo. Ano po ang contingency measures na ginagawa naman ng Department of Energy with this? Ngayon pong hapon, Ang sigurado ho dito, pagka ang nasara, di ko alam na kung nakasara na yung Strait of Hormuz. Pagka Oo. nasara yung bahagi ng dagat na yon sa may gitnang Daanan yun. silangan. Yung daanan ng Barko. malaking bulto ng petrolyo na ino-order ng iba't ibang bansa sa Asia, Europa, Amerika, di ba? Pagka yan ang nagsara, sigurado ho dito Delay. mga kababayan, magmamahala ng mga pangunahing bilihin. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Parang ganito yun eh. Kung magkakaproblema ho tayo sa petrolyo, sa gasolina, madedelay, kahit konting delay. Sabihin na natin talagang delay. Tataas ang krudo, gasolina, syempre. Tapos, tataas na rin yung pamasahe. Pagkataas ng pamasahe, tataas naman yung mga pangunahing bilihin sa palengke. Doon tayo magsisimulang lalong lalaga pa. Kaya dapat, ang presidente nila dapat gumawa ng hakbang. Una pa lang, maaga pa lang, dapat gawa na ng paraan. Kaso, meron ba? Meron bang magagawa? Sana may magawa. Kahit ito na lamang, makagawa sila ng paraan, no? Kaso nahihirapan ako magtiwala, no? Siguro mali na ako dito. Nahihirapan ako magtiwala sa Pangulo pag may sinasabi siyang kung ano-ano. Na ganito, sapat pa ang supply. Nahihirapan ako maniwala. Kahit tuloy totoo yung sinasabi ng Pangulo, nahihirapan akong maniwala. Kasi nga, puro pakiramdam ko, no? Puro kasinungalingan kasi yung nangyayari dito sa ating bansa. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Oh my God, we're back again.